Alright guys, good morning. Nagbabalik tayo. Nimbagnal daw tayo kakabsat. Mayong buntag sa inyong tanan mga kaigsuon. Ipapaliwanag ko lang today is yung explanation lang ito guys ng gross income at saka net income dito sa Canada. Which is nandito naman tayo ngayon sa Canada. Sa previous video vlog natin, maraming nagtatanong sa akin, is it gross or is it net? Nakukonfuse yung ibang tao at hindi ko alam kung bakit sila nagtatanong pa between gross or net. Kasi sa totoo lang guys, ang income dito, ang income natin is pinagbabasihan natin lagi is yung gross. Yung binanggit ko sa inyo, maaring gross, maaring income, maaring neto sa isang company. Pero bago tayo dumiretso doon, sasabihin ko sa inyo ito yung explanation ng gross at saka income. Bakit ko i-content ito? Kasi alam niyo ko, sa totoo lang, dito sa Canada, kapag nagbanggit ang isang tao o isang nagko-content kung magkano sinasahod at binanggit nila sa inyo yung numero, expectin nyo agad na gross yon. Kasi alam nyo, sa totoo lang, yung gross na yon is pera mo pa rin naman yon. Yung iba kasi kapag sinabing mong gross, wala yan, mababawasan ka pa ng tax, which is doon naman talaga yon. So ganito yan. So sumahod ka ng $8,000, let's say $8,000 yung sahod mo. Let's say sabihin na natin ito ay gross, no? Ang gross na yan, babawasan pa ng tax, babawasan pa ng CPP, babawasan pa ng EI, at kung ano pa yung babawasin sa iyo ng company mo, which is sa akin, 'di ba? Sa company ko, ang binabawas sa akin is yung tax at saka yung CPP, EI, pero wala kaming EI kasi nga owner operator kami, hindi kami nagbabayad ng EI niyan. Pero sa regular, pumunta tayo sa regular nung ako ay nung ako'y company driver. So ang binabayaran o kinakaltas sa akin ng company ko before is tax, EI, CPP, at kung merong pa silang program na yung sinasabing yung pension plan, yon. Basta ang pinaka talaga regular na kinakaltas nila is tax, CPP, EI sa isang company. So kapag binanggit natin $8,000 guys, kapag $8,000 ang gross mo, kung gross mo yon, pera mo yon, it is your money. Yung $8,000 na yan, pera mo yon. Natural lang, no, na magbayad ka guys ng tax sa government because yun ang procedure at saka para patakbuhin ng mga namamahala ng gobyerno ang ating bansa, ang ating bayan. To run a smooth country, kailangan mong magbayad ng tax as individual worker. Saan napupunta yung tax? Sabihin natin, pumupunta yan sa siyempre mga program ng government. Let's say paggawa nila ng karsada, o di ba? Truck driver tayo, anong kailangan natin? Karsada para makapunta doon sa pupuntahan natin, mga deliveries, pick up natin. Ngayon, kung ang government is hindi na sila ngayon nagkaltas ng tax, so hihintuin na rin sila ng gumawa ng mga infrastructure, hindi na sila gagawa ng karsada. Ngayon ang tanong ngayon, ikaw, dahil hindi ka tinataksan, nasa iyo lahat yung $8,000, let's say 8,000 o 20,000, whatever how much yung kinikita mo, willing ka ba na gumawa ng sarili mong karsada? Di ba? Hindi mo kaya yon. So yun ang reason bakit tayo kinakaltasan ng tax. So let's say $8,000, no? Kinakaltas yun ng government ang tax para sa mga project nila, para sa public service, ito nga karsada at iba pang mga infrastructure dito sa Canada. May monthly na dumarating sa mga anak natin o mga anak namin na below 18 years old, no? 18 years old na Canada tax benefits para sa mga bata. Yun, di parang bumabalik din yon. Hindi yon, wag kayo dapat nag-iisip na bakit may tax pa. Kailangan talaga natin magbayad. Ngayon yung CPP na yon,
yung CPP na yon, pera mo pa rin naman yung CPP mo na yon. Pumupunta yan sa iyong pension plan pagka nag-retire ka. Yung EI na binanggit ko naman is yun yung employment insurance na kapag may nangyari sa'yo dito sa Canada o na-aksidente ka, pwede kang mag-file ng insurance insurance, employment insurance mo sa company. Yon. Para sa kaliwanagan ng lahat, kapag sinabing gross guys, pera mo talaga lahat yan. Meron ka lang talagang binabayaran na part being isang empleyado sa isang bansa, kahit saang lugar ka pa. And then by the end of taxation o by the year of taxation, kapag nag-file ka ng income tax mo, kukumputin ni government yon, di ba? Doon yung mga truck driver na kagaya ko dyan, may mga nakakausap ako, minsan nakakapag-refund pa sila ng mga $6,000, $7,000, di ba? Totoo yun. Dito sa Canada, yearly nakaka-refund sila ng 6,000, 7,000, yung iba more pa. Kita nyo? Totoo yan. So para pag tinignan mo yung income mo, di parang ganito yung income mo, $8,000, parang kung kukumpitin mo lang monthly yun parang kapag nakarepand ka ng $6,000 parang maliit lang pala yung binawas kasi may bumalik sa'yo. Isipin mo yung mga bumabalik pa sa'yo yung iba, yung kapag may anak ka o yung mga anak mo nasa school na grade 1 hanggang high school yata dito, walang bayad. Yun yung mga ganong mga program ng government dito guys, na ibibigay natin yung tax natin, ginagamit nila yung tax natin para lahat dito sa Canada is smooth ang pamamalakad ng government at saka yung makakatulong sila sa mga mamamayan dito. Hindi ko alam sa ibang country, ayaw kong pag-usapan sa ibang country kasi hindi naman ako nasa ibang country, wala na akong alam, andito na ako sa Canada at andito na ako naka-stationary sa Canada. Yon. So basically guys, kapag kasumahod ka rito, kapag pinag-usapan ang lagi nating sabihin gross. Huwag nyo nang isipin yung neto ba yan o gross, kasi kapag sinabi kasing net, ay gross pala yan, parang yung iba dismayado na agad, pero hindi nila alam yung gross na yon, pera mo pa rin talaga yon. You only have to required magbayad ka talaga ng tax kasi talaga yun ang law. Di ba? Ngayon, when it comes sa mag-loan ka ng bahay, so when it comes in the bank, ang hinahanap nila guys is yung gross annual income mo, yung gross, hindi yung neto, kasi hindi ka nila aprobahan kung hindi nila makita ang gross income mo. Tandaan nyo yan. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, pinag-uusapan dito is laging gross, kasi sinasabi ko sa inyo, pera nyo pa rin yun. Yung $8,000, let's say yan ang gross ninyo, pera nyo pa rin yun. You only pay, magbabayad lang kayo ng tax at saka yung mga iba pa, CPP o EI, at saka kung ano pa yung program ng company nyo na sinasabi sa inyo na gusto nyong na inaano nila sa inyo para sa inyong kinabukasan. May mga pension plan sila na iba pa bukod pa sa CPP. It's up to you kung gusto nyong i-grab. Ibabawas yun pero pera nyo pa rin yun. Yan ang lagi kong sinasabi sa inyo. Yan ang gusto kong ipaliwanag sa inyo. At higit sa lahat guys, kapag ka nag-sponsor ka ng family member mo, let's say sa Canada ako, gusto kong mag-sponsor ng family member ko, let's say ang kapatid ko, nanay ko, or ako binata ko, or binata siya, may asawa siya at gusto niyang sponsoran ang misis niya, o basta kapag sa sponsorship, ang hinahanap din ng immigration is yung gross income. Yun ang pagkakaintindi ko doon sa immigration. Kaya kapag kayo nagtatanong, especially sa Pilipinas, minsan kasi may mga kababayan tayong kapag ganito ang sinasabi nila ng content creator dito sa Canada na ganito, ang kumikita ng $8,000, sasabihin na nila agad, ay ano ba yan, gross ba yan o neto? Yan, parang kapag sinabi mong gross, dismayado sila kasi babawasan pa ng tax. Huwag kayo dapat nadidismaya guys, kasi yung tax na yon required talaga yon. As a lawful citizen, kailangan natin magbayad yon para rin
pagpapatakbo ng smooth government ng isang bansa. Yun lang ang masasabi ko. Katulad ko, ang ini-explain ko sa inyo, katulad ko, no, ito pa yung explanation ng mga ganyang bagay. So, based from Lakay Tracker, owner operator ako. Meron akong sariling company which is Lakay Transport Incorporated. Naka-registered ako. Guys, tandaan nyo, naka-registered ako sa naka-registered ang business ko sa Canada. Meron akong sariling business name at GST number. So kapag ka nag-file ang business ko ng yearly tax, yung business ko lang yon. Ngayon, kapag nag-file din ako as individual ng yearly tax, sarili ko lang din yon. So kung ipinail ng accounting ang business ko lang ipapile niya. Ngayon, separate yung sarili ko. Ang sarili ko, kung nag-file ako lang din talaga, yung sarili ko lang din talaga ipapile ko. Kung gusto ko couple, dalawa kami ni Mrs. Magsabay na yon kasi siyempre household income once na pwedeng pagsabaying i-file sa income tax yun. Sa household, yung mag-asawa kayo, yung magkano ng income yung dalawa. Ngayon, ito pa. So, sa isang company, let's say, nagbayad, kinaltasan ako ng CPP, no? So, let's say, kinaltasan ako ng CPP ko ng $100. Ngayon, yung company na yon, yung company ninyo, mayroon din siyang portion na idadagdag doon sa CPP mo. Equivalent, it depends kung ilang portion yung ang company mo na idadagdag doon. Nasa bracket nila yon sa kanilang taxation, sa kanilang mga empleyado. So let's say sabihin natin $100 ang kaltas sa akin ng CPP ko. So ang company may portion siya, let's say sabihin natin 100% ang portion niya. So yung $100 na CPP magiging 200 ang i-remit ngayon sa Canada. 200 ang pera mo na pupunta sa Canada, which is yun ng CPP mo, yan yung pension plan mo balang araw. Ganon din ang EI. Yung EI, let's say kinaltasan ako ng EI ko, insurance, employment insurance na $100 plus another ang company, which is let's say sabihin na lang natin ang Lakay Transport Company, itong company ko may portion din siya na $100. Kung 100% ang ibibigay niya doon, yun ang ilalagay. So magiging $200 ilalagay din doon sa employment income ko. Yung employment insurance ko na i-remit sa government. Yun. Kaya lahat ng mga bagay dito sa Canada, kung kinaltasan man, pupunta rin at pupunta at babalik din sa'yo. Kaya kapag kayo, guys, nagtanong kayo dito at may nag-explain sa inyo na kapag pinag-usapan na natin dito ang gross income at saka net, huwag kayong madismaya kapag sinabing gross. Yun ang sinasabi ko. Yung iba pa, may nag-commit pa, yung taga Edmonton, sabi niya maganda daw ang kita doon. Minsan may mga 20 to 15k weekly, mga ganon. May mas maganda pa pala. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yung iba mas mababa, pero wala akong idea sa mga ganong bagay. Basta regular lang talaga ang sinasabi kong income ng isang truck driver dito sa Canada is $8,000. Hindi yun nakukuha lang sa miles. Kasi yung $8,000 pwede mo ma-accumulate yon sa miles, pick up and drop. Kung ang company nyo nagbabayad ng pick up and drop, especially pag multiple pick up, may cross boarding papunta ng Canada, papunta ng Amerika, mayroong payment yon. Mayroon dock waiting time, which is kapag kang nag-deliver ka, di ba? Nag-deliver ka, ang oras ng delivery mo alas 10. Ngayon, pag oras ng deliver mo alas 10, may 2 hours grace period, which is 10 ang appointment, 11, 12, yan ang 2 hours grace period. Kapag hindi ka pa natapos yan, yung 1, 2, 3 and so on, magsimula ka ng magkwenta ng waiting time o loading o dock claim. Mag-claim ka na ng bayad mo ng waiting time habang nagde-deliver. Vice versa kapag ikaw ay nagpi-pick up. Appointment mo, pumunta ka sa pick up appointment mo, sa nakadak ka na doon, which is ang appointment mo is alas 10, grace period 11, 12, 2 hours free yan. Bigyan mo yung company na magtrabaho sa loob ng dock mo at loob ng trailer mo, which is 2 hours grace period ang sinasawag dyan. So alas 12 yan kapag hindi pa sa tapos, at yung susunod na mga oras at saka hindi pa tapos, doon ka mag request
ng waiting time. Ayun. Kapag ang isang company nyo lahat ay binabayaran, meron ding layover, ganyan. May yung iba may mga bonus pa, safety bonuses, kapag ka pumalo ka ng 12,000 miles, yung rate mo, let's say sabihin ang rate mo is 60 cents, mayroon pang extra 0.3 cents kapag pumalo ka ng above 12,000 miles. Mayroon pang safety bonuses na plus 0.3 cents, mayroon pang fuel bonuses na 0.5 cents. May mga ganung bonuses, kaya kapag ka makakuha ka ng company na ganon at maganda naman ang pamamalakad sa'yo, makukuha mo talaga yung average na kinikita ng isang truck driver dito sa Canada. Ayan. At isa pa gusto kong ipahabol din sa inyo yung insurance employment na kinakaltas ng government, kinakaltas sa sweldo mo. Napakaganda, napakalaking bagay 'yon kasi kapag ang misis mo nanganak, 'di ba, ang misis mo nagtatrabaho, na-accumulate niya yung hours niya para makapag-apply ng EI niya. Kapag nabuntis siya, nanganak siya, kapag nanganak siya, ilang buwan siyang hindi pwedeng hindi magtrabaho. Let's say ang minimum yata is 12 months. 12 months siyang sasahod sa gobyerno. Mantakin mo yon, 12 months siyang eligible sa employment insurance sa maternity leave niya. Pwede ka rin mag-file nun as a husband para matulungan mo yung misis mo habang nanganganak. Habang nanganak na, pag-aalaga ng bata. So napakaganda yon. Gawa nga lang siyempre ang misis minimum yata 12 months, tapos si mister at least 3 months. Tinutulungan mo na si misis mo, meron ka pang income na galing sa government. And then mula nung pagkapanak nyo yung baby nyo, ipapile mo na yon sa government, meron na agad matatanggap na Canada Child Tax Benefit o Canada Tax Benefit from the government. Ngayon, ang sagot ko sa inyo sa 8,000 na income na sinasabi ko sa inyo, yon guys, yung income na 8,000 na yon, sabihin na lang natin yon yung neto na lang yon. Kasi para sa akin, neto ko talaga yung 8,000 nung ako ay hindi pa bayad ang truck. Nadagdagan lang siya ng 4,000. Ngayon, gawa nga ng meron na akong truck na 4,000 na pambabayad dati pero bayad na, kaya nga na-save ko na. Ngayon ang tanong naman dyan, yung 8,000 na yon, saan ba napupunta? Yung mga karamihan ng mga tanong, hindi mo pa natapos na tayo dun sa natapos na tayo dun sa pinapaliwanag ko, gross o income. Basta sabi ko sa inyo, hindi ko na napaliwanag ko sa inyo kung anong kaltas nun. Hindi ko alam kung magkano yung kaltas nung So let's say kung ang neto ko 8,000, di ibig sabihin ng gross nun nasa kulang-kulang 9,000 o 9,500. Ganon. Let's say basta neto na yon ang sinasabi ko sa inyo. Yun ang pinapaliwanag ko. So natapos, nasagot ko na yon. Yun. So ngayon ang tanong naman ngayon dyan, saan naman napupunta yung $8,000 na yon o $12,000 mo lakay? Sabihin nyo na naman ngayon sa akin yan. Since andito na rin naman tayo, diretsoy na natin sagutin lahat yung mga katanungan nyo kasi nasa Facebook nga, nakikita nyo naman. So well, dito sa Canada, bawat galaw namin is Canadian dollar. So ako, mayroon akong bahay, babayad ako ng mortgage, mayroon akong sasakyan, car insurance, mayroon kang car loan, o mayroon kaming pilot which is next year matatapos kung may awa si Lord. Let's say sabihin natin mga October next year. May isang taon pa sa yung pilot namin. Ayun. Tapos may bahay, mortgage. Tandaan nyo, mortgage, house insurance, house property tax, yung car loan, tapos car insurance, tapos life insurance ko at saka life insurance ng misis ko, life insurance ng 3 kong anak na sa akin, si Sinel, si Baki at saka si Clark. Yan ang mga kinakaltas sa akin. Bills, electrical bills, tandaan nyo, electrical bills, internet, cellphone, pagkain, grocery,
At saka ano pa ba? Damit. O, diba? At saka yung aming RV, which is binabayaran pa rin namin yung monthly ng RV namin. Tapos meron ding mobile insurance yon. Yun ang binabayaran namin. Ano pa ba? Meron pa ba akong hindi nabanggit? Yung sasakyan namin. Yung gas nun. Wag nyo na isama yung gas ng truck ko kasi siyempre expenses ko na to. Kung tatanungin nyo naman yun, magkano expense yun? Hindi na lapit tanungin yun, guys, kasi yun na nga yung sinasabi ko sa inyo, gross, nito ko na nga yung 12,000 kung tutusin nito ko na yung 12,000, tapos na lahat yung expenses, pati truck insurance at saka license plate ko sa company na kinakaltas nila. Huwag nyo nang tanungin yun. Ayoko na ring isa-isain pa sa inyo at ipapakita ko yung statement deduction ng company ko sa akin kasi ayaw nilang i-reveal. Kasi nandun lahat yung mga pangalan ng mga customer, kung magkano binabayad sa akin kasi revenue ako. So yun ang ibig kong sabihin. So yung 12,000 mo, saan napupunta? Napupunta sa everyday basis natin dito. And kung may matira man, yun yung pagganahin natin para sa ating kinabukasan, itabi natin. So ayan guys, huwag kayong ma-confuse, huwag kayong madismaya. Hindi ko linalahat kung ang pinag-usapan nating income sa Canada is gross or net. Ito explanation lang ito. At least kahit paano naliwanagan kayo kung sinabi nilang 8,000, 10,000, 11,000 ang kinikita mo buwan-buwan, 12,000 kinikita mo buwan-buwan, kung sinabi nilang gross ang buwan-buwan na yon, okay pa rin kasi pera mo pa rin naman yon. You are only lawfully have to pay tax kasi yun naman talaga. Para to run a smooth government o to run a smooth country, we have to obey the rules, we have to obey the law. Alright guys, kapag nagustuhan ang video vlog ko, kindly share. Ayan, na-share ko sa inyo lahat. Ayan, sa mga nagtatanong kung gusto niyo mag-owner operator, try it. Gusto niyo mag-company, I respect it. Basta ako guys, pinapakita ko, sinishare ko lang yung mga good vibes, kung ano yung nakikita nyo sa akin. Ayan. So, kapag nagustuhan ang video vlog, kindly share. Thank you for watching. Love you all. Peace out. Bye-bye. Lakay Tracker.